Okay, so today paliguan muna natin si Supremo Oy, siya nga pala pare Pre, may nag-message sa atin nung nakaraan lang. Nagtatanong paring Jun, bakit yung TMX Supremo ko hinugasan lang pinaliguan lang, nag-car wash, nag-motor wash siya. Pagkatapos hindi na daw umaandar. Anong naging problema? Bakit daw ganon? Ano nangyari? So, minsan kasi sa ka-excited natin gagawa ng ganito, maghuhugas ka, excited na excited yung iba, gaya ganito, merong hose sila, may pressure wash, may nalilibanan nila yung mga bagay na dapat nating iniingatan. Iiwasan mabasa, lalo na yung mga wire niyan, syempre, sensitibo po yan. So, may mga iiwasan tayo dapat dyan kahit pa sabihin mong maghuhugas ka So yung kanya kasi yun nga paring Jun, hinugasan ko lang tapos ayaw na umandar ng motor. Okay naman siya bago ko pinaliguan. So para sa akin, iwasan nyo lang pre yung banda rito, eto banda dito, siyempre iwasan nyo yan kasi may mga wire yan, sensitibo po yan pag yan nabasa, lalo na yung mga wire dito, minsan pre, may mga naiipit, minsan hindi maiwasan, may naiipit, may nababalatan, nasusugatan, tapos mababasa, didikit sa body ground, magiging grounded na siya. Masama, susunugin yung wire mo pag hindi ma-detect ng fuse yan. Or worst case, hindi na siya gumana. Isa pa, may mga gaya ng ganitong busina, Bosch horn, yung mga parang suso yung tawag nila dyan kapag ganyan, syempre mas maganda kung nakatungo siya pababa. Nakatungo siya pababa kasi gaya ngayon, maulan. Kapag maulan, minsan yung tilansik ng tubig galing dito sa harapan, pumapasok yan dyan. Walang drain yan dito sa baba. Sa halip na maganda yung busina nyo, yung busina niya na pup, bubusina siya ngayon ng ngongo. Ang pangit pakinggan, di ba? So, iwasan nyo rin syempre. Yung mga wire, iiwasan. So, maging dito, sa ating high tension wire, iwasan nyo rin. Huwag nyo ganong basain. Huwag nyo, yung iba kasi tinututukan nila ng spray. Pangit. Huwag nyo ganong basain yan. Sensitive yan. Mag-ground yan. At saka, dito, syempre, sa spark plug, ganun din. Iwasan natin yan, yung mga bagay na yan. Kasi, yun nga, nagiging resulta minsan. Hinugasan lang, ayaw na umandar, nagloloko na tuloy. Saka, dito, syempre, dyan, yung ating carburetor nandito banda ayan. Kung hugasan nyo, tututukan nyo yan dyan, bubugahan, baka pasukin naman ng tubig. Hindi natin alam paano mangyari, pero may mga posibleng ganong kaso Okay lang yung mga ganito, panggilid, pang ilalim, kahit bugahan mo ng bugahan yan, okay lang kasi merong mga putik-putik na dyan, nagiging lupa, nasa katagalan. Yung kadena, sprocket, okay lang bugahan ng gusto yan para matagtag yung mga dungis niya So ano ba nangyari talaga, bakit ganun? May mga bagay, isa pa to dito, iwasan natin yan. Pag bubuga kayo, iwasan nyo siyempre ito dito. Iwasan nyo yan. Kasi may rubber naman to dyan. Pero kapag luma na yung motor, minsan maluwag na, singaw na, pwedeng pasukin ng tubig yan. Isa pa yan. At saka, kaya yung ating ignition switch, eto, kaya nga may lock yan. Ang purpose din yan kapag tag-ulan, kapag maghuhugas ka, ilalak nyo para hindi rin papasukin ng tubig. Kasi pwede ring maging cause yan. Kapag nakabukas yan, pinabayaan nyo, naulanan, yung ulan, acid yun, pwede maging corrosion yun doon sa mga connection niya, magiging resistant ito, mawawalan siya ng connection. Pag nisusi nyo, hindi na gumagana, hindi na iilaw yung neutral, So, iwasan natin yan. Dito, iwasan din. Ito, wag nyo kalimutan na nakabukas. May nangyari na po yan Yung iba naman, nasira to, pumapasok dyan yung tubig, papasok sa
tangke, yung tubig, contaminated na yung gasolina na nasa tangke, bababa ng karburador. Kapag ka natubigan ng karburador, palyado yung makina, puputot-putot yan. Hindi aandar ng maayos, pangit yung performance niya. So yung nangyari na yon, eto viewers natin yun at subscribers natin, hindi ko lang tandaan anong pangalan niya. Shout out sa iyo, boss, at naibahagi mo sa akin. Nagkaroon tayo ng ideya para gawan din ito ng content at mai-share din natin sa iba. So yung kanya, ang nangyari dito rin, ayan dito, iba singit-singit talaga, tinututukan nila gaya dyan. Pero dapat iwasan natin, bandang yan, iwasan natin. Kasi yung air filter natin, sensitive din yan. Kapag kaya napasukan ng tubig, hihigupin niya ng karburador, papasok din yan doon sa combustion chamber, hindi under yung makina. Kaya yun yung mga posible nangyayari. Kaya meron mga issue na hinugasan lang, hindi na umandar. So ayan, babantayan natin yan at sasaalang-alang natin yung mga bagay na yan. Okay, so paano ba nangyari sa air filter? Yung kanya air filter eto siya, pakita ko sa inyo. Niready na natin to. Okay, ayan. So kaya nga, gaya ng sabi ko, wag yung may mga bagay na, may mga parts ng motor na iiwasan nating tututukan ng hose ng tubig na mabugahan, kasi may mga sensitibong parts dyan na maaring maging cause na hindi umandar yung makina, gawa ng nabasa lang siya. So dito sa ating kaya sabi ko, maging dito sa mga singit-singit na to, iiwasan. Yung dito banda, iwasan nyo rin. Yung iba dito tinututukan tututukan nila ng hose para matanggal daw yung mga dumi-dumi. So ayan, dito sa ito ating air filter ng Honda TMX Supremo. Sa iba yung kinalalagyan niya So ayan kung makikita nyo kita ba, ayan, meron na ditong nakalagay na, ayan, notice. Iwasan natin yung mabugahan ito ng tubig, kasi ayan, moisture lang to moisture lang yan, mga drops lang yan. Ito kasi humihigop ng hangin yan. So yung mga moisture na yan, yung mga droplets na yan, kapag kaya nahigop doon, although konti lang, pero sa dami niyan, pag naipon, magiging tubig na yan doon sa loob ng air filter at hihigupin dito sa intake manifold papuntang carb, at intake manifold din papunta ng combustion chamber. So pag nabasa yan at kontaminado na ng tubig yung ating gasolina, hindi aandar yung makina. So yan yung isa sa mga bagay na iiwasan natin kapag tayo maghuhugas ng motor. So ayun, at yan yung ating pogi na motor. So ano pa nga ba? So ayan, basta kapag maghuhugas tayo guys ng mga motor, yung mga pangilalim, okay lang na mabugahan yan. Iwasan natin yung mga sensitibong bagay, gaya dito sa may bandang air filter, posibleng pasukin ng tubig yan, hihigop po kasi ng hangin yan yung mga moisture, hihigupin niya yan, mapupunta sa air filter, mapupunta sa carburetor, mapupunta sa combustion chamber, hindi andar yung makina. Dito ganun din sa may tangke, iiwasan nyo to, bugahan ng bugahan. Kung madumi, punasan nyo na lang, buksan nyo, punasan. Ito, wag nyo kalimutan na nakabukas, posibleng pasukin din yan. Maging dito, ganun din, lagi nyo isasara. Kapag gagarahin nyo maulan, sasarado nyo po yan. Yan po yung purpose nya, kaya meron yan lock for safety purposes na rin, anti-theft at anti-corrosion doon sa mga wire connection nya, kasi pag nadumihan yon, wala nang connection, magiging grounded siya, hindi na under yung makina. Okay, sa mga parts naman ng mga wires, ganun din. Diyan sensitibo talaga to dito. Huwag niyong tututukan ng tubig yan. Dito ganun din. Ito sama na lang din natin, pag napasukan, yun nga, sabi ko, pangit na yung tunog niya. Naranasan ko na isang beses yung nakaganon pa siya.
Ganun pa yung banda kapag ka maulan, yung force ng tubig papasok at papasok talaga diyan. Walang drain to Kaya yung buga niya pangit na, yung tunog niya. Sa halip na magandang busina pup pup ang lumalabas ngongo na, ngongo. Sama So ayun lang at sana may maiambag ako sa ngayon sa araw na to at yun lang, naghugas lang ako ng motor. Share ko lang sa inyo yung issue na yon, bakit daw hindi na umandar yung kanyang motor. Hinugasan lang naman niya, pero siguro meron pa tayong kwan dyan, kung meron man na dahilan bakit hindi umandar yung motor niya, siguro dahil yung driver wala sigo. Di ba? Imagine mo, yung motor mo hinugasan mo, may sabon pa yan, yung iba sinashampoo pa para makinis daw yung pintura, para tapos hugasan pa, tutuyuin nila, i-sprayan pa nila yan ng magic gatas, di ba? O kung ano naman mga spray na pampakintab. Tapos ikaw walang ligo. So, dapat kapag maghugas ka ng motor, sumabay ka na rin syempre. So, ayun lang. At guys, thank you. Bye-bye.